Tila booking na nga ang ginawang kasinungalingan ni Torre. Ito nga ay matapos na mapag-alaman na walang warrant of arrest ang pagdampot ng mga ito kay former President Rodrigo Duterte. Galit na galit nga ang pamilya Duterte matapos malaman ang lahat-lahat. Narito panoorin ang video. Ating title ay nasaan ang due process bilang tugon. Doon sa unang-una nagtanong si Danny, ano ang masasabi niyo sa hearing? Hindi ko po napanood yung buong hearing. During lunch break kanina, nung tayo may mga kausap, atin pong nasubaybayan yung kapiraso. But I think, for the purposes of our reaction, nakuha ko po yung gusto kong marinig kanina doon sa hearing na ganap. Kaya nga po yung ating title, nasaan ang due process na para kay Tatay Digong. Bagamat ito ang ating title, nasaan ang due process, yun pa rin ho ang ating patuloy na panawagan. Tuloy-tuloy po iyan. Bring back Tatay Digong. Bring home Tatay Digong. At kagaya po nung ninyo, ako po ay may reaksyon at ito nga ay yung ating napanood kanina. Naabutan ko yung portion na nagsalita ng live via Zoom, I guess, si Vice President Inday Sara Duterte. At ang na-capture kong mensahe niya ay yung ginawa nila yun to demolish political opponent. Ginawa nila yun to demolish the opposition. Yun ang nakuha kong portion ng naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Meron na po tayong dito sa tinatawag nilang Magic Eye, mahigit 1,000 taong live viewers at meron din tayo dito sa isang pang page na gamit po tayo ng teleskopyo. Marami no, hindi ko na dami na pong nanonood ng live. So, ang ating pong title ay nasaan ang due process. Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process. Nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa. Laban sa kanyang kagustuhan, walang consent at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa mahistrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong mahistrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang mahistrado, hindi ng banyagang korte at hindi
ng banyagang jurisdiction. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas, maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging Revised Penal Code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng Doctrine of Constitutional Supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa ile-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak sapagkat sisikapin natin mga pasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayan ng Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo, bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino, may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado, nasalat at hindi na ibigay. Yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay maka-Duterte o hindi. Ito po'y usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan, kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Paano na yung nagtitinda ng balot sa gabi, sa lansangan? Meron ka pa ba kayang aasahang due process? Paano na yung mga market vendors? Paano na yung ating mga motorcycle riders? Paano na yung ating mga vendor sa kalsada na nagkakalakal lang o naghahanap buhay ng marangal? Nasaan ang due process? Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang Doctrine of Constitutional Supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung
Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing on the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17, to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ho kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ho kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law, lahat yan hanggang ordinansa, the source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1. Anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yon. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading nung Section 17 of RA 9851. Pero may pinaghuhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing
yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo ron. Ano po sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute na napapakinggan nyo rin po kanina yan? Lahat ng inaresto o aarestuhin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno na 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil pagka binanggit mo po iyon, yun po yung pinaghuhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent. Siyempre, lahat naman ng judicial authority. Pero, competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13. Malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Delgra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte. Walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang o request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado, at higit sa lahat bilang Pilipino. Alam niya that the Constitution, the 1987 Constitution, hindi naman suspended yan. It is working, it is functioning, so alam niya yung kanyang karapatan. Hiningi niyang dalhin siya sa korte. Bakit? I-invoke na rin niya dyan yung kanyang karapatan under Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty. And under arrest ka na hindi ka na makagalaw Any moment na hindi mo na magalaw ang iyong freedom, under arrest ka na niyan, restricted na movement mo You can now invoke kung ano man yung mga related laws. In-invoke po niya yan Yung dalhin ninyo ako sa competent judicial authority because he knows Article 59 of the Rome Statute. Pangalawa, yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Again, may due process ba? Anong nangyari dun sa tinatawag nating constitutional supremacy, yung doctrine of constitutional supremacy? Pangalawa, meron pa rin isang related constitutional guarantee. Diyan pa rin hindi tayo lalayo sa ating Bill of Rights. Article 3, Section 14. No person. This provision starts in the negative. No. Ibig sabihin, hindi pwede. Bawal. No person
shall be held to answer for a criminal offense. Yan po, nasa saligang batas uli natin yan. Without due process of law. Pangalawang beses na po yan. Unang-una, Article 3, Section 1. Nabanggit na po yan. Walang pwedeng pagdamutan o ipagkait ang iyong karapatan at kalayaan ng walang due process of law. Tumungo po tayo sa isa pang constitutional provision, Article 3, Section 14, which starts in the negative. No person shall be held to answer for a criminal offense. Hindi ba criminal offense yung kanyang ibinibintang sa kanya ng ICC? Okay. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Dalawang provision na po yan. Article 3, Section 1, Article 3, Section 14. Ay lamang po ha. Kay Ann, guys, wag magpabudol muli. Vote straight, DDS. Maraming salamat. Kay Kenji, gusto kong pabalikin nila si Duterte because that is the only way to rectify the wrong that was done to him. Aladin Manabilang, tulungan natin si Rodriguez para manalo sa eleksyon. Salamat po kay Johar A. The best leader, President Rodrigo Duterte. Bring him home, bring home Tatay Digong. So, yan o, na dalawang constitutional provision na ho tayo. Maganda rin no, and I'd like to give my respect dito kay Professor Attorney Alexis Medina. Professor Alexis Medina, Attorney Alexis Medina, salute to you, Panyero, isa kang maisog. He was there as a resource person. Wala siyang pinanigan. Batas lang. Batas lang. Pinaalala rin niya, Article 3, Section 6. Mahalaga din po ito sapagkat ito na nga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Yung liberty of abode and of changing the same and the right to travel shall not be impaired. Yung liberty of abode, yung kanyang kalayaan, mamili kung saan siya titira, walang pakialam ang kahit na sino man. Basta't wala kang inaagrabyado. In-invoke na niya. If you are going to arrest me, si Pangulong Duterte po ito, kung siya'y aarestuhin, at kung siya'y arestado na, dalhin siya sa isang competent judicial authority. Hindi rin po nangyari yun. Ulitin ko, hindi naman siya nakaalis sa Villamor Air Base. Wala rin kayong nakita for expediency, for convenience, or for practicality. Wala rin kayong nakita na miyembro ng hukom o kahit na sinong mahistrado doon na dinala ng ating kapulisan upang ipaliwanag o i-explain o tingnan yung legality ng dokumento na galing sa ICC. Bakit mahalaga po yun? Article 59. Because hindi ho pwedeng iwasan yung Article 59 ng Rome Statute dahil iginigit ng gobyerno may jurisdiction yung ICC. Pag sinabi mong may jurisdiction yung ICC, merong pinaghuhugutang batas yan, local man or international. Ang pinaghuhugutang batas nung kanilang invocation na may jurisdiction ng ICC through the Interpol ay yung Rome Statute. Ano naman po yung kahalagahan ng Rome Statute? Balikan natin yung Article 59. Malinaw doon. Lahat ng taong inaresto by virtue of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court shall be brought to a competent judicial authority of the sovereign nation. Sino po yun? Ng Pilipinas. Dito siya inaresto Dalhin mo sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi po nangyari yon. Hindi po nangyari yon. So, nasaan ang due process ni Tatay Digong? Nasaan yung tinatawag nating doctrine of constitutional supremacy? Nasaan yung tinatawag nating hierarchy of rights? Asaan ang ranggo ng ating mga karapatan? Ulitin ko, pag sinabi mong doctrine of constitutional supremacy at merong conflict o bangga sa pagitan ng isang karapatan mo sa ilalim ng special law, ng revised penal code o kung ano man, na local ordinance or kung anumang lokal na batas,
Hindi po siya pwedeng mas mataas. Hindi po siya pwedeng mas mahigit sa itinatakda ng ating saligang batas. The Constitution serves as a limitation to all the many powers, the enormous powers of the government. Yan ang preno sa napakakapangyarihang gobyerno. Kaya tayo may saligang batas, kaya tayo may Bill of Rights. Ano nga po yun? Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty without due process of law. Article 3, Section 14. No person, simula pa lang, negative na yun. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Article 3, Section 14. Article 3, Section 6, yung liberty of abode and of changing the same. Kung saan ka maninirahan, ay hindi mo rin pwedeng labagin yan. It shall not be impaired. Ang bibigat po ng salita at garansya ng saligang batas, shall not be impaired. No moment that you can ever violate that. Sagrado po yan. Hindi mo siya pwedeng ilipat against his will papunta sa isang banyagang jurisdiction at ikulong doon sa The Hague, sa ICC. Bakit? Ulitin ko, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Bukas po ang lahat ng tanggapan ng Office of the Prosecutor. Bukas po ang lahat ng law enforcement body natin na may kapangyarihang magsagawa ng investigation. Trace back tayo ulit. Hindi pwedeng sabihin mas makapangyarihan yung ICC sa ating Korte Suprema. Wala pong basihan yun. Again, we will go back to the doctrine of constitutional supremacy. Pagdating dito, wala pong bisa ang ICC kung hindi papahintulutan ng gobyerno. Pero hindi rin po instant yung pagbibigay sa ating kapwa Pilipino sa kamay ng mga banyaga. Dahil kinakailangan po yan dumaan sa kamay ng competent judicial authority na establish na rin po yan kanina. Tanging korte lamang ang may karapatang mag-interpret kung ano man ang linalaman ng batas. Kung ito may conflict sa isa't isa, tanging korte lamang ang may karapatang ipaliwanag ito at bigyang buhay ang tunay na kahulugan ng kahit na anong batas. Kanya nga po tayo may Korte Suprema at bukas po ang Korte Suprema. Katunayan, nung inaaresto po si Pangulong, nung arestado na si Pangulong Duterte, umabot naman yung petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Tumakbo rin kami sa Korte Suprema. Just in the nick of time, bago magsara, yung docket section niya, I think, natatakan niya around 4:15. Ang pagsasara po niya ay around 4:30. And even that, again, President Duterte was denied of his right as an accused. He was denied of his right to a counsel at every stage of his arrest. Anong patunay? Di nga po pinapasok yung magnonotaryo nung kanyang affidavit. Importante po yun. Dahil pag yan, nagsampa ka ng isang petisyon at yung affidavit o yung verification ay hindi po ito notaryado, ang tawag po dyan ay mere scrap of paper. Karapatan po yun ng akusado o ng arestado. Hindi rin po yun malayang ibinigay sa kanya. Kaya ang dating titulo, nasaan ang due process? Pwede po kayong magkomento may dito meron nagkomento kanina. Yung pangalan nung nagpapaliwanag na meron daw po, yung pinipilit i-justify yung diffusion versus red notice. Pinipilit na yung diffusion is similar to a warrant of arrest or a red notice. Mali po iyon. Yung diffusion informal alert. Yung lumabas na salita kanina roon, nagtimbre lang ba? Tumimbre lang sa local authorities, in this case, dito po sa Pilipinas, ng ating custodial state ng Pilipinas, na merong warrant o may lalabas na warrant o may kaso laban sa isang ninyong citizen. Yun lamang po yung diffusion. At kahit na sabihin, for the sake of argument without surrendering the position of the defense, na yan ay isang may halintulad sa isang warrant of arrest, babalik nga tayo sa Rule 59 yung Article 59 ng Rome Statute, kinakailangan mo pa rin dalhin yung arestado
sa isang competent judicial authority. Kahit pa i-invoke mo yung sinasabing Section 17 ng RA 9851. Ang basihan po ng RA 9851 ay yung Rome Statute eh. Kaya nga po nagpasa ng local law in support of yung Rome Statute na paano mo i-implement yung provisions ng Rome Statute in the event may mga ganong kasong magaganap o violation na magaganap sa Pilipinas. Kinakailangan mo ng enabling law, yun nga po yung RA 9851. Subalit, yung RA 9851, you have to be read in relation to and in conjunction with the provision of the Rome Statute, yung Article 59. At pag nabasa nyo na po yan, babalik ka sa fundamental law of the land because there is no other supreme law than our Constitution. And the Constitution is very categorical. No person shall be deprived of his liberty without due process of law. Who affords you now the due process? It's the court. It's the court. Tanging korte lamang. Oliver De La Fera, ano po mangyayari na claim or compensation against ICC if Tatay Digong is proven not guilty? Oliver, aralin natin, hindi ko nalalaman if he will be entitled to any form of compensation. Pero hindi po mahalaga yung compensation eh. Ang importante, yung kanyang liberty. Ang importante, yung kanyang karapatan. Ang importante, yung kanyang dignidad bilang tao, bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino. Kaya mahalaga na lahat tayo ay kasali sa usaping ito. Napakahalaga nito, hindi po ito confined or contained sa Pilipinas lang. Kung wala tayong malinaw na posisyon o paninindigan bilang Pilipino, ay nakakahiya po tayo. Imaginein mo, hindi lang kababayan natin, hindi lang Pilipino, kung hindi dating Pangulo na ang ngalan ay Rodrigo nandoon sa ICC. Hahayaan ba natin na ang isang Pilipino ay nasa kamay ng banyaga na siya'y uusigin ng isang banyagang taga-usig? Siya'y lilitisin sa isang banyagang korte, siya'y huhusgahan ng mga banyagang maestrado. Pilipino po yun. Pilipino po yun. Kinakailangan naiintindihan natin, nauunawaan natin ang mga ganitong napakahalagang usaping panlipunan. Importante po ito, ulitin ko, kung nagawa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi nabigyan ng due process, paano na lang sa gabi yung mga nagtitinda ng balot? Paano? Paano na lang yung mga nagtatrabaho ng marangal, yung mga nasa ride-hailing application na nagmamaneho rin sa gabi o kahit sa araw? Paano ang due process ninyo? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi, usapin lang ng mga abogado, hindi. Usapin ito ng bawat Pilipino. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung karapatan natin. Si Pangulong Duterte ay simbolo lamang ng hindi nabigyan ng due process. Ang pag-usapan natin dito, paano ang tayong mga ordinaryong Pilipino? Paano ang due process? Malinaw po doon sa Article 3, Section 1. Walang maaring pagkakaitan ng kanyang kalayaan nang walang due process of law. Pangalawa, Article 3, Section 6. Yung karapatan po natin, pumili ng ating paninirahan, hindi rin po pwedeng yan ay isang tabi ng ating gobyerno o ninuman. May garansya po yan sa ating saligang batas. Yung pagkuha, pagbigay sa foreign jurisdiction at pagpapaalis kay Pangulong Duterte at paghatid doon sa Netherlands, violation po yan ng kanyang Article 3, Section 6. At yung Article 3, Section 14, nagsisimula nga po yan sa negative. No person shall be held to answer for any criminal offense without due process of law. Walang sino man sa ating mga Pilipino ang maaaring paharapin at panagutin sa isang violation na criminal kung walang due process of law. Bukas po tayo sa mga viewers na maging makibahagi sa ating napakahalagang usapin po ngayon. Basta ang rule natin, wala lamang pong bastos at walang mambabastos. Click join live button. Click po nyo yung join live button.
buksan ang camera, i-mute po ninyo, i-mute yung inyong mikropono hanggat hindi kayo tinatawag, at isang tanong lamang o isang komento lamang kada participant. Importante na lahat po tayo ay kasali sa napakahalagang usaping ito. So, meron din po ranggo yung ating mga karapatan. Pag nagbangga-bangga na yan, hindi pwedeng may mas mataas pa sa ating mga karapatang nakasulat, nakaukit, nakaguhit at may garansya sa ating saligang batas. Puntahan po ninyo yung Article 3 of our 1987 Constitution. In effect po ang Constitution. Patuloy ang ating advokasya at panawagan sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang hinihingi po natin palagi yan, uphold, defend, and protect our Constitution. Uphold, defend, and protect our constitutional rights. Yan ang advokasya at panawagan paulit-ulit ng hakbang ng maisog. Pagkilala, pagtatanggol at pagrespeto sa ating saligang batas. Yan ang ating paulit-ulit na panawagan. Alam kong marami, ang dami kong namimit na mga taong gobyerno, empleyadong gobyerno na nanonood. Alam nyo yung pinag-uusapan nating due process. At sana ay maging bahagi din po kayo pagdating sa inyong mga pamayanan. Paliwanagan ninyo yung inyong mga kasambahay, yung inyong mga kasama sa bahay, yung inyong mga anak. Wala pong maaga o late age to talk about our rights as enshrined, guaranteed, and written in our Constitution. Wala po. Kahit bata, mainam nang alam na niya yung kanyang mga karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Ganun din po, wala pong too old to understand, to know, and to live with our constitutional rights. Kay Nens Novsi, you're recognized, pwede ka na, Nens Novsi. Yung ating pong viewer na sumali, si Nens Novsi, pwede na kayong sumali, buksan ang camera, at ang inyong mic ay maaari nang buksan. Kung wala si Nens, si Bad Girl 170686. Bad Girl, you're really bad. Bad Girl. Yes po. Ayun. Bad Girl, sige, pakibukas po ang camera ninyo at pakisabi po kung taga saan sila. Kayo na po, Bad Girl. Ako po si Bad Girl, nasa Germany po ako now, and taga Tubong Davao po ako. Ay, Bad Girl, maraming salamat sa iyong pagsali sa ating diskusyon ngayong hapon dito sa Pilipinas. It's already 5:41 here. Opo, ano pong komento nyo o tanong? Bad Girl. As of now, wala po. As of now po, wala po. Okay. Sumali lamang si Bad Girl. Maraming salamat sa iyong pagsali sa ating diskurso ngayong hapon. Thank you very much, Bad Girl. Mabuhay ka, mag-iingat ka. At kamusta sa lahat ng ating kababayan diyan sa Germany. Tungo po tayo kay Kaizu. Thank you, Bad Girl. Thank you. Si Kaizu. Pagsali. Kaizu, ikaw na. Pakibukas yung camera at saka yung iyong mikropono. Habang hindi pa siya nagre-respond, hindi pa ho kayo, sorry sir si Mulawin, hindi pa ho kayo recognize. Please turn off your microphone. It's the turn of Kaizu. Mulawin, you're not yet recognized. Mulawin, you're not yet recognized. I'm sorry sir, you have to take out Mulawin. Pag-take out si Mulawin kung hindi marunong sumunod. Pilipino po tayo, may disiplina tayo. Sundin natin yung patakaran. Si Kaizu muna. Kay kay Ariel Quinto, maraming salamat. Kay Daxi Channel from Singapore, mabuhay po kayo. Kay Lenny Fermin, maraming salamat. Kay Dudong Maso, kay Turoy Tamyok Lamoza, kay Michelle Abellera, kay Raymar,
kay Eva Sakolov, I hope I read your name right, kay Mulawin, nandiyan pa ba si Mulawin? Wala na si Mulawin. Si Kaiso wala na rin. Out na si Kaiso, hindi nagre-respond. Kay Time, are you there? Kay Time, Tintin, may Time. Hello po. Hi, pakibukas Hello na po, yung camera. Attorney Vic. Pakibukas Hello. na. Hello, good afternoon. Taga saan si Tin or Time? Taga Angono, Rizal. Angono, Rizal. Unang-una sa lahat, attorney, super idol kita. Napaka-smart mo kasi. Naku, salamat po. Nag-aaral lang para mapaliwanag ko at mapasimple sa inyo Okay po. yung mga usapin Ang panlipunan. question ko lang po, attorney, kasi nanood po kasi ako ng Senate hearing kanina. Mhm. So, napanood ko kasi doon, based naman, kita naman natin na napaka-illegal nung pag-arrest kay Tatay T. So, ang question ko po doon, di ba po may kasama siyang attorney? Mhm. Ibig sabihin po ba, naging mahina yung defense nila nung naandun po sila? Aba, hindi ho. Hindi lang kinilala talaga yung kanyang karapatan. Hinihingin siya sa korte. Anong magagawa mo kung napakaraming pulis ang nasa harapan mo at ayaw namang ibigay yung natatanging request na hiningi niya. And I got this from Attorney Martin Delgra who was there. Nandoon si Attorney Delgra at magaling na abogado yun. Kaya lang, ano magagawa niya? Ayaw nga silang pakinggan. So, yon Tintin, hindi mahina yung abogado, magaling yung mga abogadong naroroon sa loob. Subalit, hindi nga ipinagkait nga yung kanyang request na dalhin siya sa isang competent judicial authority. Nakita naman yun, and I think it was well established during the hearing kanina na napanood mo. Ako ay bits and pieces lang yung aking napanood, pero yung napanood ko, enough na makita na yung due process ay naipagkait doon sa arestado, doon sa detinado, doon sa akusado na ang pangalan ay Rodrigo. So, ibig sabihin po, attorney, dinepensahan po ng mga attorney, kaya lang hindi lang sila napagbigyan. Tama po yun. Maraming okay salamat, po. Tintin. Thank you, ha. Thank you po. Si Kalahi Vlog. Kalahi Vlog, kayo na po. Kalahi Vlog. po, Attorney Vic Rodriguez, shoutout po. Pero Good pakibukas po afternoon yung camera. Yung rule po natin, obserbahan po natin. Pakibukas po yung inyong camera. Hello po, good afternoon po, Ate Vic Rodriguez. Magandang hapon sa iyo. From Dubai po, supporting PDP Laban. Nasa Dubai ka ngayon. Yes po. Thank you, Kalahi Vlog, sa pagsali sa ating diretsahang pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Maraming salamat po, Vic Rodriguez, sa pagkakataon na makaakyat sa live mo. At buong suporta po namin, nikayat yung mga OFW na suportahan at yung PDP Laban. Salamat po. At Kalahi Vlog, sana matulungan mo rin akong mangampanya dyan sa Dubai. I have no means at the moment to go there. Pero sana sa pamamagitan mo at marami pang mga taga-Dubai na Pilipinong nakanunood, nakikinig, at nakikibahagi sa ating paglalag, matulungan ninyo akong maikampanya. Sige po, Ate Vic Rodriguez, gagawin po natin ang paraan yan kasi marami naman po tayong kaibigan dito sa Dubai at marami din ditong mga supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat. Nakakataba ng puso. Meron kang komento or tanong, Kalahi Vlog? Meron talaga, Atty. Vic Sige Soto. po yun para mapagbigyan natin. Vic Rodriguez. Marami akong tanong kasi. Isa lang muna. Hindi natin masagot lahat at marami nakapila. Isa lang po muna. Yung pinaka-importante mo nang may tatanong. Yung tanong ko, kasi napanood ko yung paghuli ni Mr. President Roa Duterte. Hindi nasunod yung due process, di ba? So, maaari bang makulong si Tory? Basta't meron po magdedemand, importante muna ma-establish yung facts na yan before any court. Both doon sa ICC at dito. Kaya nga po merong habeas corpus proceeding na pending sa Korte Suprema natin. Hindi ko lang madiskurso yan dahil iba po yung abogadong may hawak, ayaw kong pangunahan at baka meron silang ibang direksyon sa pag-handle ng kaso. Pero meron pong kasong petition for habeas corpus, antayin nating ma-settle yan ng Korte Suprema. And I think they're thinking of some
some criminal, civil, or administrative aspect kung sakaling ma-establish na talagang dapat i-produce yung pagkatao ng Pangulong Duterte. Thank you, Kalay Vlog. Mabuhay ka, mag-iingat So ka. yun lang po, no? Maraming salamat po, Attorney Bix Rodriguez. So shoutout sa ating mga OFW dyan. Suportahan natin yung PDP laban para maprotektahan natin yung si Vice President. Thank you. So yun lang po, no? Maraming salamat, Thank you. Rodriguez. Thank you. Sundan ko lang yung sinabi ni Kalay Vlog. Tama po yun. Ang next battle ho natin ay yung impeachment. And we have to have the numbers sa Senado. Kinakailangan po sana matulungan ninyo yung buong grupo na mahalal bilang mga senador ninyo. Dahil ang next battleground po ay yung Senado, kailangan magtulong-tulong tayo para marespeto naman din yung due process naman para kay Vice President Inday Sara Duterte. Tatandaan natin na 32 milyong Pilipinong bumoto rito. Legally, fairly, in a democratic fashion, and constitutionally. 32 million ang bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang next battleground po, hindi natin lulubayan yung laban po dyan sa ICC, pero meron pong nakaambanga yung impeachment. Kinakailangan po may acquit o mapawalang sala natin ang ating Vice President sa Senado. But we need numbers in the Senate. You have to help us na makarating sa Senado. Kayo na po yun. Kaya yung sinabi ko sa aking mensahe doon sa Liwasang Bonifacio, maraming laban na wala na po sa kamay naming mga abogado. Ang magpapanalo po sa labang ito, kayo, mamamayang Pilipino. Kayo, sambayan ng Pilipino. Pag kayo nanindigan at nagkaisa at magkaroon tayo ng sapat na numero sa Senado, makakaasa kayo, hindi masasagasaan ang fundamental rights of Vice President Inday Sara Duterte. So yun po. Sino ang next natin? Si Kisses. Hi Kisses. Please turn on your camera and your microphone. It's your turn. Kisses. Nawala si Kisses. Nahiya. Kisses. Ito. Nag-open yata ng camera. Kisses, nandyan ka pa? Nag-kiss goodbye na si Kisses. Kay CHX or Chicks? CHX. CHX, go ba yan? Go na. Gusto mo na yung camera mo. Yan, hello. Hello po, Attorney Idol. Solid PDP laban from Mindanao po sa Palimbang. Salamat. Tulungan mo rin ako mga kampanya dyan. Yes po. Thank you. Ito, mga solid PDP laban ito, Attorney. Oo, salamat. Nakahubad pa. May tanong lang ako, Attorney ba? Kasi kami as estudyante sa BS Criminology po, yung yung sa paghuli sa kay PRRD, kay Tatay Digong, tama po ba siyang huliin siya ng isang general na wala namang warrant of arrest? Yun nga yung pinag-uusapan natin. May kanya-kanyang factual narration ang gobyerno at yung partido ng inaresto. Ito nga, si Tatay Digong. Bottom line is, nasaan yung due process? Hindi dapat ipagkait yung due process. Very fundamental. Kahit napakahaba pa kung ano nung kwento, kung ano nung versyon, isa lang ang tanong. Siya ba ay dinala sa isang tinatawag na competent judicial authority o hindi? Kahit ano pang invocation, RA 9851, nandyan nga po yung Article 59 ng Rome Statute. At santabi mo na yung dalawang yan. Babalik tayo sa tinatawag nating Doctrine of Constitutional Supremacy. Ibig sabihin, wala nang pinakamataas na batas maliban sa ating saligang batas. Ano ang ginagarantiya ng saligang batas? Walang sino man ang pwedeng arestuhin at ipagkait ang kanyang kalayaan nang walang due process of law. Hindi ko po salitayan, hindi ko po sabi-sabihan, yan po ay nakaukit at may garansya sa ating saligang batas. Article 3, Section 1. Pangalawa, Article 3, Section 14. No person shall be held to answer for any criminal offense without due process of law. Assuming for the sake of our discussion this afternoon that there is indeed a criminal offense that was committed, kinakailangan pa rin ng due process. Bakit? Ang lahat ng akusado ay presumed innocent until proven otherwise.
Lahat tayo ay may presumption of innocence. Inosente ka hanggat hindi napapatunayan, hanggat hindi ka nabibigyan ng due process, hanggat hindi ka nahatulan. So kahit may warrant of arrest ang tao, in this case si Tatay Digong, siya ay inosente hanggat hindi siya nabibistahan, hanggat hindi siya nahatulan, hanggat hindi ito napapatunayan. So hindi pa pwede ipagkait ang kanyang fundamental rights. Yan po. Maraming salamat sa iyo, CHX. Sige po, thank you po, attorney. Magsasagawa po kami ng kuan dito sa Palimbang, Municipality of Palimbang, Sultan Kudarat, ng rally ng PDP Laban. Kami-kami lang po dito sa Palimbang. Salamat po, salamat. Maraming salamat at tulungan niyo po ako na mga ikampanya niyo na rin po ako dyan. Basta PDP Laban. Thank you, attorney. Thank you, maraming salamat. Ating pong last participant, si Almira or Almera. Almera, please open your camera and the floor is yours, Almera. Hi, Almera. Almira, wala kang volume sa audio mo. May nakikita na kita, medyo madilim, pero hindi kita marinig. Kay Manilyn Camid, nasan si Manilyn? Manilyn Camid Granada, maraming salamat. Malvina Gemma Granada. Kamusta po kayo? Kay Len or Lenny Sabas, gandang hapon din sa'yo. Kay Lenny Fermin, thank you. Kahit bata pa yung dalawang yan, due process pa rin dapat ang pagsunod sa mga yan. Tama, sapagkat yung due process po, wala pong kinikilalang edad yun. Mapabata, mapabinata, mapa-teenager, mapamatanda, meron po tayo lahat dapat entitlement yan sa due process of law. Kay Jessie C, kay Helen LP, kay Miriam Hirose or Heroes, thank you. No mic si Almira. Almira, wala kang mic. Mag-wave ka na lang kung wala kang mic. But I hope you can join me again tomorrow. So maraming salamat sa lahat ng sumali. Yun po yung ating pinag-uusapan. Nasaan ang due process? Hindi mo pwede ipagkait dahil yun nga ho, sa ating diskurso kanina, meron din po bukod sa Constitution na Doctrine of Constitutional Supremacy, meron din po tayong tinatawag na hierarchy of rights o yung ranggo o yung antas ng ating mga karapatan. At pamunahin po sa ating mga karapatan ay yung nandoon sa tinatawag nating Bill of Rights, Article 3 of the Constitution. Malinaw po yan. Bakit? Yung Article 3 po, yung ating Bill of Rights, pangbalansi po yan sa napakaraming kapangyarihan ng gobyerno. Ang kapangyarihan po ng gobyerno ay labis-labis. Sobra po yan. Kanya kinakailangan merong limitasyon. And ano po yung limitasyon? Nandyan po sa ating saligang batas. Nakaukit po yan, nakasulat, may garansya sa ating saligang batas. Pangunahin, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Na-establish po yan na tanging korte lamang ang magsasabi whether there is due process, procedural, or substantive due process. Ito ba ay binigay sa akusado, sa arestado, o subject ng search warrant? Hindi po pwedeng arbitrary. Hindi po pwede dahil lugi po ang ordinaryong mamamayan pagka gobyerno ang iyong kalaban. Napakaraming pong resources ng gobyerno. Kaya po minarapat ng framers of our Constitution then and now, the 1935, the 1971, the 1987 Constitution, even if you compare it to other free and democratic nations like the United States, meron po silang fundamental rights, meron po silang Bill of Rights. At hindi mo iyon maaaring ipagkait kahit kanino man. Mayaman, katamtaman, mahirap. Dating Pangulong Duterte, yung magbabalot sa kalsada, magtitinda ng taho, traffic enforcer, bank teller, negosyante, pare-pareho po tayo. Meron po tayong karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na hindi pwedeng isang tabi, higit pa, baliwalain ng ating gobyerno, whoever is occupying the administration, kahit sino pang Pangulo, kahit sino pa ang mga opisyal ng ating gobyerno. Ang constant lamang po ay ang ating saligang batas. Even pag panahon po ng martial law, panahon ng martial law dati, hindi rin po suspendido ang ating saligang batas. Ang ating pong saligang batas, wala pang call center. Meron na pong call center yung saligang batas. Open po yan 24/7.
Wala pa pong 7-Eleven, meron ng saligang batas na bukas 24/7, 24 oras, 365 days in a year. Tumatakbo, gumagana, bukas po ang ating saligang batas. Hindi mo pwedeng suspindihin yan. Hindi mo pwedeng ipagkait yan kahit kanino. Ito yung mahalagang bagay na dapat pinag-uusapan sapagkat ang nakataya po rito ay ang ating demokrasya, ang ating mga karapatan. Dapat nalalaman ninyo. Ulitin ko, hindi kayo kinakailangan sang-ayon sa ating mga napapag-usapan dito. But importante, makinig po kayo, bibigyan natin kayo ng tamang impormasyon at sinisikap po na pasimplihin ang ating mga pananalita para pati ordinaryong Pilipino ay kasali, maging bahagi, gumawa ng inyong sariling posisyon, opinion, paninindigan sapagkat ang usapin ng saligang batas, ang usapin ng doctrine of constitutional supremacy, ang usapin ng hierarchy of rights o ranggo ng ating mga karapatan ay usapin na dapat lahat ng Pilipino, bata, binata, teenager, matanda ay kasali. Wala pong pinipiling edad dito. And it's not too early to be teaching and talking about your children, your nieces and nephews, kung sino man. Hindi, walang edad, walang masyadong maagang edad. Pag-usapan nyo na ho. And let us ingrain it in their hearts, yung kanilang fundamental rights. Nandyan po yan sa ating saligang batas. Huwag kayong matakot. And every time that we will be having this direct line ko sa inyo at direct line ninyo sa akin, pag-usapan po natin yung mga mahalaga na usaping panlipunan na dapat po lahat tayo ay kasali, lahat po tayo dapat bahagi, at wala po kasing pinakamatibay na pundasyon tungo sa isang malayang pamunuan at pamayanan kung hindi ang maalam na populasyon. Dito lang po natin makukuha yan sa ating mga ganitong balansyado at tapat na pag-ugnayan at meron tamang impormasyon. So ito ang ating naging usapan ngayon, yung nasaan ang due process na ipinagkait kay Tatay Digong. Meron po tayong doctrine of constitutional supremacy, nandiyan po yung hierarchy of rights. So bukas po, sinikap ko na live tayo ng 5 p.m. Bukas po sikapin po natin uli. Ako po ay pansamantalang tumigil sa ating kampanya kaninang 5 para po makapag-ugnayan tayo. At babalik na naman po sa ating ginagawang pangkampanya. Muli, secondary na lang po muna ngayon yung ating kampanya. Pero hindi po tayo mawawala sa ating campaign trail bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog na nananawagan to uphold, defend, and respect our Constitution. Patuloy po kayong maging bahagi ng ating ganitong malaya at payapang ugnayan. Sana po'y may natutunan na naman kayo ngayong hapon. Tulungan po ninyo ako. Number 56 po. Sa balota, number 56, 56. Hindi po utang, hindi pa utang, hindi pa bigat, kundi isang puhunan tungo sa higit na mabuting pamunuan at pamayanan.